Ang mansyon sa dulo ng kalsada sa Forbes Park ay tila isang dambuhalang kabaong na gawa si semento at marmol. Para sa mga taong nagdaraan sa labas ng matatayog nitong bakod, ito ay simbolo ng lumipas na karangyaan. Isang misteryong nababalot ng mga kwento tungkol sa pamilyang Kastila na bigla na lamang naglaho noong dekada 70. Ngunit para kay Elena, ang mansyon ay hindi isang alamat. Ito ay amoy ng lumang floor wax, alikabok na nakakapuwing at ang tanging paraan upang makabili siya ng insulin para sa kanyang ina. Bago pa sumikat ang araw, ang tanging maririnig sa maliit na barong-barong ni na Elena sa gilid ng riles ay ang mabigat at huni ng paghinga ng kanyang ina. Amoy ng gamot na hinaluan ng anghit ng estero ang sumasalubong kay Elena tuwing umaga. Tinitigan niya ang bote ng insulin ni Aling Rosa. 3 patak na lang ang natitira. 1 patak para sa buhay, 2 patak para sa pag-asa. "Nay, inumin mo na itong tubig," bulong ni Elena habang inaalalayan ng balat ni Aling Rosa. Ang balat ni Aling Rosa ay tila papel na nilamukos, tuyot at wala ng kulay. "Elena, anak, huwag mo na akong intindihin," paos na sagot ng ina. "Ang kapatid mo, si Marco, tingnan mo siya." Sa kabilang sulok, nakita ni Elena si Marco na nakayuko sa maliit nilang mesa, nakatitig sa kanyang mga libro pero hindi makabasa. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pait. "Marco, bakit hindi ka naghahanda para pumasok?" tanong ni Elena. "Para sa napaate," sagot ni Marco, ang boses niya ay nanginginig sa matinding emosyon. Kahapon naubos na yung huling pagkakataon ko. Midterm exam namin sa biochem. Alam mo namang ilang beses na akong pinagbibigyan ni Professor Salazar dati kahit wala akong exam permit, di ba? Sinasabi ko lang na susunod na linggo makakabayad din tayo. Pinapalusot niya ako dahil alam niyang matataas ang grades ko. Huminga ng malalim si Marco, tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Pero kahapon ate, hindi na siya nakinig. Sa harap ng buong klase hinarang niya ako. Sabi niya, "Mr. Salvador, pang-ilang pakiusap mo na ito. Hindi na pwede ang next time. Kung wala kang permite, lumabas ka na. Hindi ito charity." Ate, para akong sinampal sa harap ng lahat. Yung mga kaklase kong mayayaman nagbubulungan. Pakiramdam ko, lumiit ako ng lumiit hanggang sa maging kasing liit ng alikabok sa sapatos nila. Napahawakan si Elena sa gilid ng mesa. "Sinabi niya yun kahit alam niyang nag-aaral ka ng mabuti?" "Opo, yung kahihiyan kahapon ate, mas masakit pa sa gutom. Ilang beses akong nakiusap pero itinuro lang niya yung pinto. Wala akong nagawa kundi magligpit ng gamit habang nakatingin sila na lahat sa akin. Hindi ako nakapag-exam. Bagsak na ako sa major subject na yon. Wala na ate, sayang yung pagod mo." Hinawakan ni Elena ang balikat ng kapatid. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Patawarin mo ako, Marco. Patawarin mo ako dahil wala akong maibibigay na permite sa'yo. Pero pangako, gagawa ako ng paraan. Hindi ka titigil. Magiging doktor ka kahit anong mangyari." Bit-bit ng bigat ng pamilya, pumasok si Elena sa trabaho sa Forbes Park. Habang hinihimas niya ang basahan sa malamig na sahig ng mansyon, naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga daliri ay magaspang, may mga bitak dulot ng matapangang sabon at walang humintong pagkakayod. "Pera," bulong niya sa sarili. Lagi na lang pera ang kulang. Habang naglilinis sa mahabang pasilyo, napansin ni Elena ang isang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga ilaw na kristal sa kisame ay biglang kumurap, tila may dumaraang kung anong enerhiya na hindi nakikita. Isang malamig na hangin ang umihip kahit na sarado lahat ng bintana. Huminto siya at lumingon. Sa dulo ng pasilyo, sa isang malaking salamin, nakita niya ang kanyang refleksyon. Pero may mali. Ang kanyang anim sa pader ay tila hindi sumusunod sa kanyang galaw. Tila may sariling buhay ito, humahaba, bumabaloktot at tila may matalim na tingin na nakatusok sa kanyang likuran. Isang mahinang bulong na parang kuskus ng tuyong dahon sa semento ang dumaan sa kanyang tainga. "Elena, huwag kang tatayo-tayo riyan. Mukha kang nakakita ng multo." Bulyo ni Aling Belen, ang matandang mayordama na laging masama ang timpla ng bait. "Umakyat ka na sa atik. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok doon.
May mga bibisita mamaya na gustong bumili ng mga antigong gamit. Bilisan mo bago pa kita kaltasan sa sweldo dahil sa kitamaran mo. Inakyat ni Elena ang matarik na hagdan patungo sa atik. Ang hangin doon ay mas mabigat, tila may timbang ang bawat hiningang kinukuha niya. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang dilim na binalot ng mga puting kumot na tumatakip sa mga lumang muebles. Sa gitna ng kaguluhan ng mga sirang piano at mga kandelabra, nakita niya ang baul na gawa ng Nara. May mga ukit ito na mga simbolong hindi niya maunawaan, mga matang nakatingin at mga pakpak na nakatiklop. Ang nakakapagtaka, sa gitna ng atik na puno ng alikabok, ang baul na ito ay malinis. Tila ba ang mismong dumi ay natatakot dumapit rito. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niyang binuksan ng baul. Isang gintong balabalang bumulaga sa kanya. Hindi ito tulad ng ordinaryong tela. Ang bawat hibla nito ay tila hinabi mula sa sinag ng araw. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang isang kuryente na tila bumubuhay sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Isinuot niya ito at sa isang saglit, tumahimik ang buong mundo. Ano itong nararamdaman ko? Bulong ni Elena. Ang init ng balabal ay tila isang yakap. Nawala ang lamig ng atik at ang gutom sa kanyang sikmura. Ang kanyang pandinig ay naging matalas. Naririnig niya ang mga langgam na gumagapang sa dingding, ang paghinga ng mismong mansyon. Nararamdaman mo ang bigat ng tadhana, Elena. Ang isang boses ay sumagot. Napasigaw si Elena at napaupo sa sahig. Sa itaas ng isang lumang poste ng kandelabra, nakita niya ang isang ibon. Ang mga balahibo nito ay parang mga diamante nagninining sa dilim. Nagsasalita ka ba? Nanginginig ang boses ni Elena. Nababaliw na ba ako? O baka namamatay na ako sa pagod? Hindi ka nababaliw at lalong hindi ka pa mamamatay, sagot ang ibon habang dahan-dahang lumilipad pababa. Ang bawat pagkaspas ng pakpak nito ay naglalabas ng tunog na parang marhang pagtipa sa isang gintong harpa. Lucas, bakit ako? Maraming mas mayaman sa village na ito. Bakit isang tagalinis lang na tulad ko ang pinili mo? Lumanding si Lucas sa baul. Ang mga mata ay tila hiyas. Dahil ang mga mayayaman dito, Elena, ay puno na ang puso. Hindi sila makakarinig ng tunay na mahika. Ang puso mo ay bakante dahil sa hirap, ngunit puno dahil sa sakripisyo. Yan ang perpektong sidlan. Pero mag-ingat ka, Elena. Ang anino na nakasunod sa iyo sa pasilyo kanina, siya ang dapat mong takutan, hindi ako. May mga mata ang dilim na naghahanap sa amin. Anong anino? Sino ang lalaking tinutukoy mo? Siya ang magnanakaw ng tadhana, sagot ni Lucas. Ngunit, huwag muna natin siyang isipin. Gusto mo bang iligtas ang nanay mo? Gusto mong makabalik ang kapatid mo sa paaralan at hindi na kailanman mapahiya dahil sa isang pirasong permit? Ang gintong balabal ang sagot. Pero alam kong hindi ka naniniwala agad. Sa mundong ito, ang mahika ay kailangang may patunay. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Elena. Sa ngayon, hubarin mo muna ang balabal at itago ito, sabi ni Lucas. Bumalik ka rito bukas, pero bago ka umalis, tandaan mo ang sinabi ko. Ang iyong buhay ay hindi na kailanman magiging alabok lamang. Bukas, magsisimula ang iyong paglalakbay patungo sa ginto. Handa ka na bang iiwan ang hirap kahit na ang kapalit ay isang panganib na hindi mo pa nakikita? Natahimik si Elena. Tumingin siya sa gintong tela sa kanyang mga kamay. Naisip niya ang 3 patak ng insulin, ang napahiya na mukha ni Marco kahapon at ang amoy ng estero sa kanilang bahay. Handa ako, bulong niya. Mabuti, wika ni Lucas bago muling naging estatwa sa ibabaw ng kandelabra. Hinubad ni Elena ang balabal at maingat itong itinago sa kanyang bag. Nang mawala ang tela sa kanyang balat, bumalik ang bigat ng kanyang pagod at ang lamig ng gabi. Ngunit sa kanyang isip, may isang bagong ningas na nagsisimulang umapoy. Pagbaba niya, sinalubong siya ni Aling Belen. "Oh, tapos ka na? Maputla ka uli. Nakakita ka ba ng multo?" "Wala po, Aling Belen,"
Sagot ni Elena habang mabilis na lumalakas ang loob. Habang naglalakad pa uwi, ang mga anino sa Forbes Park ay tila sumasayaw sa paligid niya, ngunit hindi na siya natatakot. Ang misteryo ng gintong balabal ay nagsisimula na. Ang gintong balabal sa loob ng bag ni Elena ay tila may sariling tibok ng puso. Habang naglalakad siya pauwi mula sa Forbes Park, ramdam niya ang init na nanggagaling sa tela. Isang init na hindi natural sa ilalim ng lamig na simoy ng gabi sa gilid ng riles. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng ubo ng kanyang ina at ang katahimikan ni Marco na nakatitig sa kisame. Ang 3 patak ng insulin ay naging 2 na lang. Ang bawat segundo ay tila timer ng bombang malapit ng sabog. Hindi makatulog si Elena. Inilabas niya ang balabal at dahan-dahang hinapos ang mga gintong hibla nito sa dilim. Totoo ba ito? Bulong niya sa sarili. O baka naman ito na ang epekto ng gutom. Baka nag-hallucinate na ako. Biglang, ang ilaw ng kanilang maliit na bumbilya ay kumurap ng 3 beses. Isang nakakapawing lamig ang dumaan sa kanyang batok at sa refleksyon ng basag nilang salamin, nakita ni Elena ang isang anino na nakatayo sa likuran niya. Napalingon siya, pero si Marco lang ang nakahiga sa kabilang bahagi ng kwarto. Ngumit ang pakiramdam na may nakatitig sa kanya ay hindi nawala. Isang bulong, kasing nipis ng usok ang tila dumaan sa kanyang pandinig. Huwag mong ituloy. Kinabukasan, maagang bumalik si Elena sa mansyon. Halos takbuhin niya ang hagdan patungo sa atik. Doon, naghihintay si Lucas sa parehong kandelabra. Lucas, hindi ako makatulog. Bungad ni Elena, hingal na hingal. Nanaginip ako ng mga anino at ang balabal. Bakit parang bumubulong ito sa akin? Ang ibon ay dahan-dahang gumalaw. Ang mga balahibong diamante ay kumislap sa mabubuhay na liwanag ng atik. Ang balabal ay buhay, Elena. Binabasa niya ang iyong mga pangarap at ang iyong mga takot. Ang anino na nakita mo, yan si Mateo. Nararamdaman niya ang paggising ng balabal. Ngunit hindi ka rito para pag-usapan ng takot, di ba? Narito ka para sa patunay. Paano ko malalaman na hindi ka demonyo? Matapang na tanong ni Elena kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Paano kung ang swerteng ibibigay mo ay may kapalit na mas masama pa sa kahirapan? Ang demonyo ay kumukuha, Elena. Ako ay nagbabalik lamang ng mga pagkakataong ninakaw sa inyo ng tadhana. Seryosong sumagot si Lucas. Lumipad siya pababa at tumapat sa mukha ni Elena. Ayaw mo pa ng jackpot? Natatakot kang itaya ang huling barya mo? Sige, heto ang unang pagsubok. Ano ang gagawin ko? Mamayang 3:00 ng hapon, tumambway ka sa harap ng Lotto outlet sa kanto nyo. May isang asong puti na dadaan kagat ang isang plastik ng pandesal na ninakaw sa kanto. Sa ilalim ng pandesal ay may basang papel na may nakasulat na numero para sa 3D Lotto. Itaya mo ang huli mong benta mula sa mga bote at dyaryo. Maliit lang pero sapat na para maniwala ka. Isang aso? Isang papel sa loob ng plastik? Natawa na si Elena, isang mapait na tawa. Lucas, nakakabaliw ang sinasabi mo. Ang tadhana ay madalas nagmumukhang baliw sa mga taong hindi nakakakita ng kabuuan. Ganon din ang mga pagkakataon na sa gusto o sa hindi ay nakabilit at nahimok sa iyo. Ang sabi ng ibon bago ito muling tumahimik sa hagdanan. 3:00 ng hapon, nakatayo si Elena sa tapat ng Lotto outlet, pinagpapawisan sa ilalim ng mainit na araw. Hawak niya ang kanyang huling barya. Sinasabi ng isip niya na umuwi na at ibili ito ng tinapay, pero ang puso niya ay nakatali sa sinabi ni Lucas. Eksaktong 3:02, isang puting aso ang mabilis na tumakbo mula sa kabilang kanto, hinahabol ng isang panadero. Kagat nito ang isang plastik na may ilang pirasong pandesal. Sa bilis ng takbo ng aso, nahulog ang plastik sa tapat mismo ni Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang pulutin niya ang plastik. Sa ilalim ng pandesal ay may gusot na papel na tila galing sa resibo. May nakasulat na 3 numero sa malabong intik. 742.
Mabilis na pumasok si Elena sa loto at itinaya ang kanyang huling 10 piso. Ganun ring gabi sa pakikinig ng radyo, ang mga numerong binasa ay 742. Nanalo siya ng 4,000 piso. Napatulala si Elena. Ang 4,000 ay malaking halaga sa kanya. Sapat na ito para sa insulin ng kanyang ina at pambayad sa ilang utang. Pero habang binibilang niya ang pera, bigla na lang namatay ang ilaw sa kanilang barong-barong. Ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Nakita niya sa dingding ang isang anino, isang matangkad na lalaki na may mga matang kulay abo, nakatitig ng diretso sa kanya. "Ate!" tawag ni Marco sa dilim. "Bakit ka nakatitig sa pader?" Nang bumukas uli ang ilaw, wala na ang anino. Pero ang kaba sa dibdib ni Elena ay hindi na nawala. Ngayon, naniniwala na siya. Pero kasabay ng pananampalataya ay ang matinding kilabot. Alam niyang ang 4,000 ito ay pain lamang. Ang tunay na jackpot ay darating na. Kailangang bumalik si Elena sa atik. Handa na siyang itaya ang lahat. Bumalik siya sa atik kinabukasan, bitbit ng balabal sa kanyang bag. Ang kanyang puso ay pumapalag sa takot at pananabik. "Lucas!" bungad niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkatotoo. Ang aso, ang plastik, ang numero. Lahat. Pero sapat na ito. May pambili na akong gamot ni nanay. Sapat? Tawa ng ibon. Isang tunog na parang kalansing ng kristal. Elena, ang 4,000 ay pantapal lamang sa isang butas na napakalaki. Gusto mo bang habang buhay na magmakaawa sa mga profesor para pag-eksaminin si Marco? Gusto mo bang sa bawat gabi ay bilangin ang bawat patak ng insulin? Natahimik si Elena. Naalala niya ang mukha ni Marco nang mapahiya ito sa harap ng klase. Ang kahihiyang iyon ay hindi kayang gamutin ng 4,000. "Makinig ka, Elena," seryosong sabi ni Lucas. "Ngayong gabi, ang bola ng 645 Mega Lotto. Ang jackpot ay nasa 320 million pesos. Itaya mo ang 4,000 na panalunan mo. Hatiin mo sa iba't ibang kombinasyon, pero siguraduhin mong ang mga numerong ito ay nasa pangunahing tiket mo. 8, 15, 22, 34, 41, 45. 320 million? Bulong ni Elena. Ang halaga ay hindi na maaabot ng kanyang imahinasyon. "Lucas, baka mamatay ako sa takot kapag nanalo ako niyan." "Hindi ka mamamatay sa takot, Elena, pero mamamatay ka sa pagod kung hindi mo ito gagawin," sagot ng ibon. Nang gabing iyon, matapos tumaya, nakatitig si Elena sa TV sa kanilang barong-barong. Hawak niya ang tiket, pawis na pawis ang kanyang mga palad. Habang lumalabas sa mga bola, tila tumitigil ang kanyang mundo. 8, 15, 22. Nang lumabas ang huling bola, ang 45, nabitawan ni Elena ang tiket. "Nay, Marco!" Ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas. "Nanalo tayo! 320 million!" Sa dilim ng kanilang barong-barong, biglang umihip ng isang napakalamig na hangin. Ang bumbilya sa kisame ay pumutok. Sa gitna ng kadiliman, nakita ni Elena ang isang anino sa dingding. Isang lalaking may matatalim na mata na nakatingin sa kanya. Isang babala na sa bawat milyon na kanyang nakuha, isang hakbang na mas malapit ang anino ni Mateo. Ang gabi ng bolahan ng Mega Lotto ay naging huling gabi ng kanilang paghihirap at ang unang gabi ng kanilang pagkabilanggo sa ginto. Nang lumabas ang huling numero sa telebisyon, ang 45, ang hininga ni Elena ay tila nanigas sa kanyang lalamunan. Hawak niya ang tiket na nagkakahalaga ng 320 million pesos. Sa loob ng maliit at mainit nilang barong-barong, ang katahimikan ay nababasag lamang ng ubo ni Aling Rosa at ang mahinang pag-umong ng papalapit na tren. Ngulit para kay Elena, ang tunog na narinig niya ay ang pagbagsak ng mga pader na naghihiwalay sa kanya sa langit. Makalipas ang isang buwan, wala na sila sa Riles. Nakatayo si Elena sa balkonya ng kanyang bagong bili na penthouse condo sa 60 palapag ng isang ultra-exclusive na gusulin sa gitna ng Makati.
Ang bawat square meter ng unit na ito ay nagkakahalaga pa sa higit na kikipain ng isang ordinaryong tao sa loob ng 10 taon. Mula rito, ang mga ulab ay tila abot kamay na niya at ang mga sasakyan sa baba ay mukhang mga nagniningning na langgam na pilit naghahabol sa oras. Dahan-dahan niyang hinaplos ang railing na gawa sa tempered glass at brushed steel. Malamig ito, kasing lamig ng hangin mula sa centralized air conditioning na hindi na niya pinapatay. Isinuot niya ang gintong balabal sa kanyang balat. Sa sandaling dumampi ang tela sa kanyang balat, ang pagod niya ay tila nahuhugasan, napapalitan ng isang kakaibang lakas na nagtutulak sa kanya na huwag nang lumingon pa sa pinanggalingan. Sapat na ba ang tanawin, Elena? Isang boses ang bumasag ng kanyang pagmumuni-muni. Lumingon siya at nakita si Lucas. Isinama niya ang misteryosong ibon sa paglipat nila. Hindi niya ito kayang iwan sa abandonadong attic ng Forbes Park. Ngayon, si Lucas ay may sarili ng dapo na gawa sa purong mahogany sa loob ng kanyang home office. Ang mga balahibo nito ay tila mas lalong kiminang sa ilalim ng mga LED lights ng penthouse. Hindi lang ito tanawin, Elena. Lucas, ito ang patunay na hindi na tayo babalik sa putik. Sagot ni Elena habang naglalakad patungo sa kanyang ergonomic chair. Sa harap niya ay may 6 na dambuhalang monitor. Hindi na lang loto ang pinagkakaabalahan ni Elena. Sa gabay ni Lucas, pumasok siya sa mundo ng global stock trading at cryptocurrency. Ang kanyang 320 million ay hindi lang nakatago sa bangko. Ito ay ginagamit niyang bala para sakupin ng digital na merkado. Tumingin ka sa ikatlong screen. Utusan ni Lucas. Ang candlestick pattern ng Ethereum ay nagpapakita ng isang breakout. Sa loob ng 5 minuto, may isang bilyonaryong kumpanya na maglalabas ng balita. Ipasok mo ang 10 milyon sa long position. Mabilis sumunod si Elena. Ang mga daliri niya na dati ay balot ng kalyo sa pagkakayod ng sahig ay sumasayaw na sa mechanical keyboard. Sa bawat click ng kanyang mouse, libo-libo o milyon-milyon ang nadaragdag sa kanyang digital wallet. Ang trading ay naging bagong adiksyon ni Elena. Pakiramdam niya ay siya ang may hawak ng tadhana ng mga tao sa kabilang mundo. Ang adrenaline na hatid ng bawat pag-akyat ng berdeng linya sa chart ay tila mas matamis pa sa kahit anong pagkain. Nanalo ulit tayo, bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa liwanag ng screen. 1 milyon sa loob lamang ng 7 minuto. Lucas, bakit parang napakadali na ng lahat? Dahil suot mo ang balabal, Elena. Nakikita mo ang ritmo na hindi nakikita ng iba. Pero tandaan mo, ang bawat panalo mo ay may katumbas na pagkatalo sa iba. Ang balanse ay kailangang manatili. Nang mag-alas 8 ng umaga, lumabas si Elena ng kanyang opisina. Gamit ang kanyang iPhone, nag-order siya ng almusal sa Food Panda mula sa Luzon de Oro, ang pinakasikat at pinakamahal na Filipino fine dining restaurant sa lungsod. Nang dumating ang order, inakyat ito ng valet ng gusulin. Inilatag ni Elena ang mga pagkain sa hapagkainan na gawa sa Carrara marble. Nagkalat ang mga maruruksyang balot, aged Wagyu beef tapa, crispy daing na bangus at artisanal vegan longganisa na may gold flakes. "Marco, kain na," tawag ni Elena, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa screen ng kanyang iPhone, mabilis na nag-i-scroll sa mga latest crypto trends. Lumabas si Marco mula sa kanyang kwarto. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at short. Napahinto siya nang makita ang dami ng pagkaing na order ni Elena, pero mas napahinto siya nang makita ang kanyang ate na hindi man lang siyang matingnan ng diretso. "Ate, sobra naman na ito," malumanay na sabi ni Marco habang nakaupo sa hapagkainan. "3 lang tayo. Yung panggastos natin sa isang kainan, halos pang 1 taon na nating budget sa Riles dati." Hindi sumagot si Elena. Ang kanyang hinlalatok ay mabilis na gumagalaw sa screen. "Ate, nakikinig ka ba?" Inakit ang kanyang tingin ng bahagya pero muling bumalik sa phone nang tumunog ang isang alert. "Oo Marco, kumain ka na lang. Mayaman na tayo. Huwag mo nang isipin ang presyo. Gusto ko lahat ng pinakamasarap ay matikman nyo." Bumuntong hinga si Marco at dahan-dahang ibinaba ang kanyang kutsara. Ate, namimiss ko na yung dating tayo. Yung masaya tayong kumakain kahit tuyo lang ang ulam at nag-uusap tungkol sa kung ano-ano.
Ngayon, kahit nasa hapag tayo, hindi mo na ako makausap. Nakatingin ka lang sa mga charts mo sa stocks at crypto dyan sa iPhone mo. Parang nandito ka pero wala ka. Napatigil si Elena. Naramdaman niya ang kurot sa kanyang dibdib pero agad itong tinakpan ng kanyang depensa. Marco, ginagawa ko ito para sa atin, para hindi na tayo bumalik sa dati. Ang mga charts na ito ang nagbabayad para sa marangyang buhay natin, para sa gamot ni nanay at para sa med school mo. Hindi pwedeng huminto ang tadhana dahil lang gusto nating mag-usap. Pero ate, kailangan ba na laging ganyan? Bulong ni Marco. Mas gusto ko pa ang tuyo kung ang kapalit ay ang dating ate Elena na nakikinig sa akin. Matapos ang almusal, dinalhan ni Elena ng pagkain ng kanyang ina sa kabilang silid. Si Aling Rosa ay nakahiga sa isang automated medical bed. Ang kanyang sakit sa bato ay unti-unti nang gumagaling, ngulit ang kanyang mukha ay balisa. Nay, kain na po kayo. Masarap itong tsampurado, sabi ni Elena habang inaayos ang kumot. Salamat anak. Kinuha ni Aling Rosa ang kamay ni Elena. Elena, may sasabihin ako sa iyo. Kagabi, may nakita ako sa balkonahe. Isang lalaki, matangkad, nakasuot ng mahabang itim na trench coat. Ang kanyang mga mata, parang kulay ng abo galing sa patay. Ngumiti si Elena, isang pilit na ngiti upang itago ang kaba. Nay, dahil lang sa epekto ng gamot niyan. Alam niyo naman, malakas ang mga gamot na binibigay sa inyo. At saka, Nay, ika-6 na palabag tayo. Napakataas natin. Wala nang makakaakyat na iba dito kundi ang hangin. Protektado tayo ng security sa baba. Pero, Elena, parang totoo siya. Nay, magpahinga na lang po kayo. Huwag kayo mag-alala. Walang makakapasok dito. Kinagabihan, hinarap ni Elena si Lucas. Lucas, sabi ni nanay may nakita siyang lalaki. Ang pera ay pader lamang para sa mga mortal, Elena. Sagot ni Lucas. Ang kanyang mga balahibong diamante ay kumikinang ng mabilis. Pero si Mateo ay hindi mortal. Habang mas lalo kayong nalulunod sa luho, sa mga Luzon de Oro orders na yan at sa obsesyon mo sa trading, mas lalo kayong nagiging maliwanag sa kanyang paningin. Biglang nag-glitch ang lahat ng 6 na monitor ni Elena. Ang mga charts na kanina lang ay nagniningning sa berde ay biglang naging kulay dugo. Sa gitna ng pinakamalaking screen, dahan-dahang nabuo ang isang imahe, isang matangkad na lalaki na may kulay abong mga mata. Elena, isang bulong na parang kuskus ng bakal sa bato ang umalingawang. Masarap ba ang almusal ninyo mula sa Luzon de Oro? Lasapin mo ang bawat subo habang nakatitig sa iyong iPhone. Dahil ang bawat milyon na nakuha mo ay isang pako sa kabaong ng kapatid ko. Malapit na ako. Napasigaw si Elena at nabitawan ng kanyang iPhone. Nabasag ang screen nito kasabay ng pagkabasag ng kanyang katahimikan. Napatingin siya sa balabal. Mas lalo itong uminit. Tila bang sinisisip nito ang kanyang sariling pawis. Parang ayaw niya nang bumalik. Wala nang reles na babalikan. Ang tili ni Elena ay naging matulip na kislap sa gitna ng kadiliman ng kanyang opisina. Isang tunog na tila bang bumasag sa lahat ng marangyang katahimikan ng penthouse. Sa tindi ng kilabot mula sa nakita sa monitor, tuluyan nang bumitaw ang kanyang iPhone sa kanyang naninginig na kamay. Tumama ito sa matigas na sahig ng pasilyo patungo sa kanyang desk. Isang malutong na tunog ng pagtama ng metal at salamin ang umalingawang. At sa isang iglap, nagkapira-piraso ang tempered glass nito. Ang mga bitak ay tila isang sapot ng gagambang na nagmula sa gitna ng screen. Ate, Elena, anong nangyari? Ang boses ni Marco mula sa labas ng pinto ay puno ng panik. Sinundan ito ng sunod-sunod at malalakas na katok sa pintuang gawa sa solid oak. Ate, Elena, sisirain ko na tong pinto. Bakit ka sumigaw? Napaatras si Elena. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na salamin na nakaharap sa nagniningning na Makati. Ngulit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa madilim na sulok ng silid kung saan ang anino ay tila dahan-dahang humihiwalay sa pader. Ate, Elena, sisirain ko na tong pinto. Mulising sigaw ni Marco, lalong naging desperado ang mga katok. Pinilit ni Elena na lunukin ang kanyang takot.
Dinampot niya ang kanyang iPhone sa sahig. Ang mga bitak sa tempered glass ay tila hihiwa sa kanyang palawad. "Marco, okay lang ako." Hiyaw ni Elena sa pintuan. Pilit niya pinatitigas ang kanyang boses habang nararamdaman ang isang presensyang hindi imbitado sa loob ng silid. "Bakit ka sumigaw? Anong nangyari?" Hirit ni Marco sa kabilang panig. May dambuhalang ipis lang akong nakita sa ilalim ng desk. Nabigla lang ako. Nalaglag ko rin yung phone ko. Nabasag ang tempered glass. Bahagyang tumigil ang malalakas na katok ni Marco. "Sigurado ka ba, ate? Parang iba yung sigaw mo kanina." "Oo nga, huwag ka nang makulit," sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay naging malamig at may otoridad. "Marco, sa'yo na tong phone ko. Yung tempered glass screen lang naman ang may sira. Ipaayos mo na lang bukas. Okay lang sa'yo yan. Ibilhan mo na lang ako ng bago sa Glorieta bukas. Yung pinakamahal na model ha." Natahimik si Marco sa kabilang panig. Marahil ay naguguluhan sa biglaang pagbibigay ng mamahaling gamit o baka naman inaalala niya na naman ang sinasabi niya kanina na tila pera na lang ang tanging mahalaga para sa kanyang ate. "Sige ate, salamat. Pero magpahinga ka na rin ha. Masyado ka ng puyat sa trading na yan." Nang marinig ni Elena ang paglayo ng mga hakbang ni Marco, muli siyang hinarap sa dilim. Ang lahat ng ilaw sa kanyang opisina ay dahan-dahang namatay. Hindi dahil sa pagkawala ng kuryente, kundi dahil sa isang presensyang mas matanda pa sa sibilisasyon. Mula sa anino na hindi na kayang abutin ng liwanag ng kanyang 6 na monitor, dahan-dahang humakbang ang isang matangkad na figura. Nakasuot ang lalaki ng mahabang itim na trench coat na tila gawa sa usok at gabi. Ang kanyang mga mata ay kulay abo, malamig, malilim at tila nakakakita hanggang sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ito si Mateo. "Huwag kang maingay, Elena. Napakaganda ng iyong kondo." Ang boses niya ay malalim, tila kalansim ng bakal na kinakaladrag sa semento. Sino ang mag-aakala na isang hamak na tagalinis ay magiging reyna ng syudad sa loob ng 6 na buwan? Ang ginto ay may paraan ng pagpapalimot sa ating pinagmulan, hindi ba? Napabakliwa si Elena. Ang kanyang puso ay parang tambol na mabilis ang pagpalo. "Sino ka? Paano ka nakapasok dito? May mga security guards ako sa libas. May mga biometric locks ang pintuang ito." Tumawa ng mahina ang lalaki. Isang tunog na walang bahid ng saya. "Ang iyong mga gwardya ay natutulog sa kanilang sariling mga anino, Elena. At ang iyong teknolohiya, walang silbi ang kuryente sa harap ng isang taong nabubuhay sa dilim. Ako si Mateo, at naparito ako para bawiin ang hindi naman sayo." "Akin ang lahat ng ito," sigaw ni Elena. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang tuhod. "Pinaghirapan ko ang bawat sentimong kinita ko. Inaral ko ang mga charts, narinig ko ang mga huning ng market." "Narinig mo ang huning ng kapatid ko, Elena." Dumalong si Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Tumigil siya, may ilang hakbang ang layo mula kay Elena. Ang kanyang mga mata ay kulay abo, tila mga abong natira sa isang malaking sunog. "Ibigay mo sa akin ang ibon, Elena, at hubarin mo ang balabal na yan bago ka patuluyang lamunin ang sumpa nito. Hindi mo ba nararamdaman? Ang ginto na yan, hindi yan damit. Yan ay isang linta na sumisipsip sa iyong pagkatao." "Mateo, lumayo ka sa kanya!" sigaw ni Lucas habang lumilipad patungo sa gitna ng silid. Tumingin si Mateo sa ibon at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang mabilis na kislap ng lungkot sa kanyang mga mata bago ito pinalitan ng puot. "Lucas, ang paboritong anak, ang propeta. Hanggang kailan mo balak ipagpalit ang iyong kaluluwa para sa yaman ng isang estranghero? Sa tingin mo ba ay ililigtas ka niya kapag dumating na ang huling singil ng tadhana?" "Nililigtas ko ang pamilya niya, Mateo, gaya ng hindi mo nagawa sa atin," sagot ni Lucas. Humarap si Mateo sa Elena. Ang kanyang presensya ay tila mabigat na ulap. "Elena, makinig ka ng mabuti. Ang yamang na tinatamasa mo ngayon ay hindi biyaya. Ito ay interes ng isang sumpa. Sa bawat kapanalunan mo sa loto, sa bawat pagtaas ng iyong Bitcoin,
unti-unting nawawala ang pagiging tao ni Lucas at ikaw, unti-unti ka ring nawawalan ng puso. Tingnan mo ang sarili mo. Kailan mo huling hinakap ang iyong ina nang hindi mo iniisip kung gaano kayo idadagdag sa kanyang medical trust fund? Kailan mo huling nakausap ang iyong kapatid nang hindi pera ang tema? Naramdaman ni Elena ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi totoo yan. Ginagawa ko ito para sa kanila. Mahal ko sila. Ang pag-ibig na binibili ng ginto ay isang ilusyon lamang, Elena. Ang balabal na yan ang dahilan kung bakit isunumpa si Lucas at ang taning paraan para mabami ko ang aking kapatid ay ang pagsira ng balabal na yan. Ibigay mo sa akin ito at mananatili kang buhay. Ituloy mo ang pagkakapit sa ginto at sisiguraduhin kong ang anino mo mismo ang papatay sa iyo. Hindi ko ibibigay ang balabal, sigaw ni Elena. Ang kanyang emosyon ay naging desperado. Ito ang proteksyon ko. Kung mawawala ito, babalik kami sa putik. Ayoko nang maging basura uli, Mateo. Ayoko nang magmakaawa para sa pagkain. Nagpalabas si Mateo ng isang madilim na usok sa kanyang mga kamay. Tila mga itim na latigo na handang sumunggab. Kung gayon, pinili mo ang ginto kesa sa kaligtasan. Napakakaraniwang mong tao, Elena. Akala ko ay iba ka. Biglang nagliwanag ng matindi ang gintong balabal na naging dahilan para mapaatras si Mateo. Ang liwanag ay kasing init ng araw, isang direktang kontrast sa lamig ni Mateo. Umalis ka rito, hiyaw ni Elena habang ang liwanag ay bumabalot sa buong penthouse. Nang muling dumilat si Elena, wala na si Mateo. Ang kuryente ay bumalik. Ang mga monitor ay muling nagliwanag ng kulay berde. Pero sa gitna ng salas, napaupo si Elena sa sahig at humagulgol. Ang takot na naramdaman niya ay hindi katulad ng anumang gutom o hirap na dinanas niya noon. Ito ay takot sa katotohanan na baka tama si Mateo. Lucas, hikab niya, totoo ba na namamatay ka lang para maging mayaman ako? Hindi sumagot si Lucas. Tumalikod siya at itinago ang kanyang ulo sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang katahimikan ni Lucas ay ang pinakamasakit na sagot na natanggap ni Elena sa buong buhay niya. Napagtanto niya na ang kanyang gintong palasyo ay may pundasyon na gawa sa mga buhay na siyang sinisira at ang anino ni Mateo ay nagsisimula pa lang siyang habulin. Ang madaling araw sa Makati ay karaniwang nagdadala ng bagong pag-asa para sa mga taong naghahabol ng pangarap. Pero kay Elena, ang pagsikat ng araw ay tila isang malaking oras na nagbibilang ng kanyang nalarabing oras. Hindi siya natulog. Nanatili siyang nakaupo sa sahig ng kanyang opisina, nakasandal sa malamig na pader, habang ang gintong balabal ay mahigpit na nakabalot sa kanyang nanginginig na katawan. Sa kanyang harapan, ang 6 na dambuhalang monitor ay nagpapakita na ng normal na stock market charts at crypto fluctuations, pero wala na itong halaga sa kanyang mata. Ang asul at berdeng liwanag sa mga screens ay tumatama sa anyo ni Lucas. Ang ibon na dati ay nagninining na parang isang kumpol ng diamante, ngayon ay mukhang isang lumang batong binalot ng alikabok, humihingang ng mabigat. Magsalita ka, Lucas. Basag at paos na utos ni Elena sa gitna ng nakabibingi katahimikan ng penthouse. Dahan-dahang inangat ng Lucas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na dati ay may kislap ng 1,000 bituin ay malamlam at puno ng matinding pagod. Ang katotohanan, Elena, ay isang lason na mas mapait pa sa kahirapan. Sinimulan ng ibon. Ang boses nito ay parang tuyong dahon na tinatapakan. Ang balabal na suot mo ay hindi ginawa para lumikha ng yaman. Ginawa yan bilang isang tagasalo ng balanse ng mundo. Pero nung unang panahon, ako ay naging sakim. Ginamit ko ang balabal para mamanipulahan ng tadhana at payamanin ang aming angkan. Dahil sa aking paglabag sa kalikasan, isunumpa ako at naging ganito. At ang Mateo ba? Tanong ni Elena, nararamdaman ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang Mateo ay ang naging kabayaran ng aking kasalanan. Upang mapanatili ang balanse, kailangan ng isang anino na magbabantay sa akin.
isunumpa siyang mabunay sa dilim hanggat umiiral ang balabal. Kaya siya galit, Elena. Kaya siya uhaw sa katarungan. Tama siya sa isang bagay. Ang yamang ibinibigay ko sa iyo ay hindi libre. Bawat pag-akyat ng iyong Bitcoin, bawat panalo mo sa trading ay kinukuha mula sa swerte at buhay ng ibang tao sa mundo. At ang nagsisilbing tulay ng pagnanakaw na yon ay ang aking kaluluwa. Napasabunit niya si Elena. Parang gumuho ang palasyong ginto na kanyang itinayo. Kaya pala naging madali, ninanakaw ko ang buhay ng iba at pinapatay ka sa proseso. Eksaktong 8:00 ng umaga, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marco. Ang mga hakbang niya ay mabigat at mabagal. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt, sadyang iniiwasan ang mga mamahaling damit na binili ni Elena para sa kanya. Tinignan niya ang kanyang ate na nakaupo sa sahig, balot na balot sa ginto, ngulit mukhang mas kaawa-awa pa kesa noong nakatira sila sa reles. Marco, bungad ni Elena, sinusubukang ayusin ang kanyang boses at mabilis na tumayo para mukhang maayos. Maaga pa, bakit gising ka na? Humakbang si Marco palapit at humarang sa harap ng mga monitor ni Elena. Pinipilit ang kanyang ate na salubungin ang kanyang paningin. Dahil hindi ako makatulog, ate. Wala nang nakakatulog ng maayos sa bahay na ito. Naiisip ko yung mga araw na pinaghahatian natin ng 5 pisong pandesal. Naiisip ko kung gaano tayo kasaya noon kahit butas ang bulsa natin. Ate, tumingin ka sa akin. Dahan-dahang inangat ni Elena ang kanyang mga mata. Nakita niya ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang kapatid. Sobra na ito, ate. Garalgal ang boses ni Marco. Narinig kitang sumisigaw kagabi. Alam kong hindi totoo yung sinabi mong ipis. May nangyayari sa loob ng kwartong ito na hindi mo sinasabi sa amin. Ate, ang mukha mo. Hindi na ito ang mukha ng ate na nagpalaki sa akin. Mukha na itong ginto. Matigas, malamig at walang pakiramdam. Nakatitig ka na lang palagi sa mga umikislap na numero dyan sa monitor mo. Marco, ginagawa ko ito para sa inyo, para sa med school mo. Depensa ni Elena, tumutulo ang kanyang luha. Hindi ko kailangan ng med school kung ang kapalit ay ang kaluluwa mo. Hiyaw ni Marco at sa unang pagkakataon ay lumabas ang matinding galit sa binata. Ano bang nangyayari sa iyo? Takot na takot ka sa bawat kaluskos. Kung ang yaman na ito ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan, ayoko na nito, ate. Mas gusto ko pang magtinda ng uli ng basahan sa kalye kaysa makasama ang isang bilyonaryong hindi ko nakilala. Tumalikod si Marco at mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si Elena na nakatulala. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay tila mga punyal na nakabaon sa kanyang dibdib. Ang gintong ibinigay niya para pasayahin ang kanyang pamilya ay siya ring nagiging pader na naghihiwalay sa kanila. Sa matinding bigat ng loob, lumabas si Elena sa kanyang opisina at nagtungo sa silid ng kanyang ina. Umaasa siyang makakahanap ng kahit kaunting aliw. Ang aling Rosa ay nakaupo sa kanyang automated medical bed. Tahimik na nagdarasal habang hawak ang isang lumang rosaryo, ang kaisa-isang bagay na hindi nila pinalitan mula pa noong nasa reles sila. Nay, kumusta po ang pakiramdam niyo? Mahinang tanong ni Elena habang umuupo sa gilid ng kama. Iminulpat ni Aling Rosa ang kanyang mga mata at tinitigan ang kanyang anak. Halip ng ngiti ay isang malalim na pag-aalala ang bumakat sa kanyang kulubot na mukha. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Elena. Elena, anak ko, alam kong may dinadala kang napakabigat na problema. Kagabi, naramdaman ko ang matinding lamig sa buong bahay. Hindi ito ordinaryong lamig, parang may kamatayan na naglalakad sa labas ng aking pinto. Nay, wala po yun. Stress lang po siguro ako sa mga negosyo. Pag-iiwas ni Elena, pilit na pinapasigla ang kanyang sarili. Huwag na po kayong mag-ala, malapit na ang operasyon nyo at babalik na ang lakas nyo. Elena, makinig ka sa akin, putol ni Aling Rosa. Tumingin siya sa malayo, tila binabalikan ng mga alaala sa malawak na purilan ng Ilocos Norte bago pa sila napadpad sa Maynila. Sabi nga ng apong mo noon bago siya pamanaw, tikinabaknang nga awan lingit na, adda kaduya nga dusa. Ang yamang walang pawis ay may kakambal na parusa.
Ang kapayapaan ng isip ay hindi nabibili sa anumang halaga ng salapi. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na kirot. Ang pag-alaala sa kanyang apong, ang kanilang mapagmahal na lolo na nagturo sa kanila ng payak ngunit marangal na pamumuhay ay tila isang multong bumawil upang paalaala sa kanya kung sino talaga siya bago siya kinain ng siyudad. Anak, patuloy ni Aling Rosa, ang mga luhay ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang gintong balabal na laging musuot, parang unti-unti nitong kinakain ng iyong liwanag. Kung anumang ang sinakripisyo mo para makuha ang lahat ng ito, nakikiusap ako, bawiin mo na. Hindi na bali nang bumalik tayo sa Riles. Ang mahalaga ay buo tayo at hindi tayo nabubuhay sa takot. Hindi nakasagot si Elena. Niyakap na lamang niya ang kanyang ina habang tahimik na humihikbi. Sa bawat haplos ng kanyang ina sa kanyang ikod, mas lalo niyang nararamdaman kung gaano kalayo na ang kanyang narating at kung gaano kalaki ang kanyang nawala. Nang sumapit ang hapon, bumalik si Elena sa kanyang opisina at nilak ang padpad. Dumating na siya sa sangangradan ng kanyang buhay. Sa labas ng malaking bintana, nagsisimula ng lumitaw ang malaking buwan. Nag-aagawin ng liwanag nito at ang papalubog na araw. Ayon kay Mateo, bukas ng gabi sa kabilugan ng buwan ay magiging permanente na ang sumpa. Hinarap niya ang ibong si Lucas na ngayon ay halos hindi na makatayong tuwid sa kanyang dapo. Lucas, seryosong tawag ni Elena. Anong mangyayari kung susunugin ko itong balabal? Iminulpat ni Lucas ang kanyang mga pagod na mata. Kung susunugin mo yan, Elena, mababasag ang angkor ng aming sumpa. Ako ay babalik sa pagiging tao at si Mateo ay makalalaya sa pagiging aniw. Matatapos ang 100 taong pagdurusa naming magkapatid. At anong mangyayari sa akin? Tanong ni Elena. Mawawala ang lahat. Malungkot na sagot ni Lucas. Ang lahat ng bagay na konektado sa kapangyarihan ng balabal ay maglalaho. Ang pera mo sa bangko, ang penthouse na ito, ang mga mamahaling gamot ng iyong ina. Babalik kayo sa Riles. Ito ang dahilan kung bakit naghahanap ang balabal ng isang taong may malakas na konsensya. Dahil isang mataki na tao ay hinding-hindi ito susunugin. Mas pipiliin nilang panatilihing kaming nakakulong kaysa mawala ang kanilang yaman. Napaupo si Elena sa harap ng kanyang mga monitor. Tinignan niya ang net worth niya na umaabot sa bilyon-bilyong piso. Tinignan niya ang resibo ng operasyon na magpapagaling sa kanyang ina. Tinignan niya ang dokumento para sa med school ni Marco. Kung susunugin niya ang balabal, inililigtas niya ang kaluluwa ni na Lucas at Mateo at pati na rin ang kanyang sariling pagkatao. Ngulit, isusumpan niya naman ang kanyang pamilya pabalik sa gutom, sakit at paghihirap. Papatayin niya ang pangarap ni Marco. Ibabalik niya ang kanyang ina sa bingit ng kamatayan. Ngunit kung papanatilihin niya ito, unti-unting mamamatay si Lucas. Si Mateo ay lalamunin siya sa dilim at ang kanyang pamilya ay tuluyan ng lalayo sa kanya dahil siya ay naging isang halimawa na gawa sa ginto. Ang gintong balabal sa ibabaw ng mesa ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Ang tela ay tila nangaakit, tila bumubulong na huwag siyang bumitaw. Ang konsensya ni Elena ay naglalaban sa isang madugong digmaan na walang sino mang makakakita kundi siya lamang. Mayroon na lamang akong 24 na oras, bulong ni Elena habang ang kanyang mga luhay ay pumapatak sa ibabaw ng gintong tela. Ang pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay ay naghihintay sa pag-ilaw ng buong buwan. Ang 24 na oras ay dumaan na tila isang kisap mata. Ang kabilugan ng buwan ay tuluyan ng sumilip sa pagitan ng matatayog na skyscraper ng Makati. Ang malamig at maputlang liwanag nito ay tumagos sa dambuhalang salamin ng penthouse ni Elena. Tumatama ng diretso sa gintong balabal na nakalatag sa ibabaw ng mahagani desk. Sa ilalim ng sinag ng buwan, ang tela ay tila humihinga. Kumikislap, nangaakit, at tila nagmamakaawang huwag siyang bitawan. Nakatayo si Elena sa harap ng mesa. Sa kanyang nanginginig na kanang kamay
ay isang simpleng lighter na nabili niya sa isang maliit na tindahan noong sila ay nasa Riles pa. Sa kanyang kaliwang kamay naman ay ang bigat ng buong mundo. Ito na ang takdang oras, bulong ni Elena. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Malinis ang mga ito, walang kalyo, mabango. Ngunit sa kanyang isipin, nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng matapang na sabon at ang dumi ng mga estero na nililinis niya noon. Nabasag ang katahimikan ng penthouse nang biglang bumagsak ang temperatura. Ang mga baso ng tubig sa ibabaw ng mesa ay mabilis na nagyelo. Mula sa mga anino sa sulok ng opisina, humakbang palabas si Mateo. Wala na siyang suot na mahabang trench coat. Ang kanyang mismong anyo ay tila gawa na sa purong kadiliman. Isang aninong walang mukha, kundi dalawang matang kulay abo na naglalagablab. Nandito na ang huling singil ng takdana, Elena. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mateo. Pinanginginig niya ang mga bintanang salamin. Ang buwan ay nasa rurok na. Tingnan mo ang akin kapatid. Napatingin si Elena sa dapo. Ang kanyang mga balahibong diamante ay tuluyan ng naging kulay abo. At ang kanyang paghinga ay halos hindi na mapansin. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nagiging bato. "Lucas!" hiyaw ni Elena, napaluhod sa tabi ng ibon. "Huwag kang bibitaw." "Hindi siya ang bibitaw, Elena. Ikaw," malamig na tugon ni Mateo. Habang hawak mo ang ginto, kinukuha mo ang huling patak ng kanyang kaluluwa. Sunugin mo ang balabal, ngayon na. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marco, inaalalayan ng kanilang ina si Aling Rosa na nakaupo sa wheelchair. Nakita ni Marco ang dambuhalang anino ni Mateo at ang naghihingalong ibon sa sahig. Halip na tumakbo sa takot, nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kanyang ate. "Marco, Nay, umalis kayo, delikado rito," imiyak na si Elena. Umiling si Aling Rosa at inabot ang kamay ng kanyang anak. "Hindi ka namin iiwan. Narinig namin ang katotohanan." Tumingin si Marco kay Mateo at pagkatapos ay sa gintong balabal. "Ate, tama na. Noong nasa Riles tayo, ang tanging pangarap ko ay makitang hindi ka na umiiyak sa pagod. Ngayon, bilyonaryo na tayo pero mas madalas kitang makitang umiiyak sa takot. Hindi ko kailangan ng pera kung ang kapalit ay ang kaluluwa mo at ang buhay ng nilalang na yan. Mas gusto ko ang Ate Elena na nakakangiti habang naghahati tayo sa sardinas." "Pero Marco, ang med school mo," hikbi ni Elena. Tumingin siya sa kanyang ina. "Nay, ang mga namot mo, ang operasyon mo, kapag sinunog ko ito, mawawala ang lahat. Babalik tayo sa Riles. Baka ikamatay mo kapag wala tayong pambili ng gamot." Hinapos ni Aling Rosa ang pisngi ng anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang na namana nila sa kanilang apo. "Elena, ang buhay na binili ng nakaw na takdana ay hindi tunay na buhay. Buhay nga ang katawan ko, pero patay naman ang konsensya natin. Walang halaga ang yaman kung nabubuhay tayo sa kasalanan. Sunugin mo na, anak. Iligtas mo ang ating mga sarili. Kakayanin natin ang kahit ano, basta magkasama tayo." Tiningnan ni Elena ang kanyang pamilya at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang takot niya sa kahirapan ay dahan-dahang natunaw sa init ng pagmamahal ng kanyang ina at kapatid. Tumayo si Elena at dahan-dahang lumapit sa mahagani desk. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng gintong balabal. Sa sandaling dumampi ang kanyang balat, ay isang boses ang pumasok sa kanyang isipin. "Huwag, Elena," bulong ng balabal. Ang tinig ay tila gawa sa libu-libong barya na kumakalansing. "Ako ang iyong kaligtasan. Kapag sinunog mo ako, magiging basura ka ulit. Magiging tagalinis ka ulit. Hahayaan mong mamatay ang iyong ina ng hirap? Hawakan mo ako at ibibigay ko sa iyo ang buong Maynila." Napatigil si Elena. Ang kanyang isipin ay nagdilim sa pangitain ng gutom at kahihiyan. Gulit narinig niya ang mahinang boses ni Lucas sa sahig. Ang tunay na liwanag, Elena, ay hindi nanggagaling sa ginto. Huminga ng malalim si Elena.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at buong lakas ay sinindihan ng lighter. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa harap ng kanyang mukha. Patawad sa lahat ng pagiging sakim ko, bulong ni Elena. Suko na ang ginto. Idikit niya ang apoy sa dulo ng gintong balabal. Sa simula, ayaw nitong masunog. Ang tela ay tila lumalaban. Naglalabas ng isang matinis na tunog na parang isang taong sumisigaw sa sakit. Naging sobrang init ng balabal. Pinapaso ang mga daliri ni Elena, ngulit hindi siya bumitaw. Idiniin pa niya lalo ang apoy. Isang luha ng tunay na pagsisisi ang pumatak sa mga mata ni Elena at tumama mismo sa gitna ng nag-iinit na tela. Sa pagkakataon na yon, ang apoy ay biglang nagbagong kulay. Naging asul ito, isang nakakabulag at dambuhalang liyab na mabilis na sumiklab at tumaas hanggang sa kisame ng penthouse. Ang asul na liwanag ay hindi mainit. Naglabas ito ng isang malamig na hangin na tila humigop sa lahat ng kasamaan sa loob ng silid. "Lucas! Mateo!" sigaw ni Elena habang ang asul na liwanag ay bumabalutot sa buong penthouse. Sa gitna ng liyab, nakita ni Elena ang anyo ni Lucas na nagsisimulang magbago. Ang mga abong balahibo ay sumabog at naging mga liwanag na nag-anyo sa isang tao. Ang kanyang mga pakpak ay humaba at naging mga braso ng isang binata. Sa kabilang banda, ang dambuhalang anino ni Mateo ay tila sinisipsip ng asul na liyab. Ang mga matang kulay abo ay napalitan ng malinaw na mga mata ng isang tunay na tao, at ang kadiliman sa kanyang katawan ay naging laman at dugo. Sa kabilang banda ay nagsimulang gumuho ang palasyo ng ilusyon ni Elena. Ang penthouse ay nag-vibrate ng malakas. Ang 6 na monitor sa opisina ay sumabog, naglalabas ng libu-libong pulang linya yung system error. Ang salitang balance is equal to 0.00 ay kumislap bago tuluyang mamatay ang mga screens. Ang mga mamahaling mobilya, ang Italian marble, ang crystal chandelier, lahat ng ito ay unti-unting naging abo at inilipad ng hangin. "Ate, kumapit ka sa akin!" sigaw ni Marco. Mahigpit na yumiyakap si Elena habang inaalalayan ng kanilang ina si Aling Rosa sa gitna ng nagkakagulong mahika. Lahat ng yaman na binili ng nakaw na takdana ay hinihigop ng asul na liyab patungo sa kawalan. Ang mga pader ng penthouse ay tila natunaw na parang kandila at ang malamig na hangin ng madaling araw ay pumasok sa silid. Isang huling nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa paligid, kasunod ng isang nakabibinging katahimikan. Nang dahan-dahang imulat ni Elena ang kanyang mga mata, wala na sila sa ika-6 na palapag ng Makati. Ang asul na apoy ay naglaho na. Ang gintong balabal ay naging isang tumpok na lamang ng itim na abo sa sahig na gawa sa lumang kahoy. Wala na ang mamahaling aircon. Ang nalalanghap nila ay ang pamilyar na amoy ng usok, alikabok at kalawang. Nasalog sila muli ng maliit nilang barong-barong malapit sa riles. Sa tapat nila, 2 lalaki ang nakahiga sa sahig na tabla, parehong humihingal. Ang isa ay si Mateo na ngayon ay isa ng ordinaryong tao na nasa kanyang mga 30, pagod, ngunit may tunay na kapayapaan sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay isang binatang may magulong buhok at nanginginig na mga kamay. Dahan-dahang tumayo ang binata. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay, kinapa ang kanyang mukha at huminga ng malalim, nilalasap ang hangin ng riles. "Nararamdaman ko," sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay malalim, buo at puno ng emosyon. "Nararamdaman ko ang lamig ng hangin. Elena, tao na ako!" Tinignan ni Elena ang kanyang paligid. Wala na ang kanyang bilyong-bilyong pera. Bumalik na ang mga kalyo sa kanyang mga kamay at ang pamilyar na sakit sa kanyang likod mula sa paglilinis ay muling naramdaman. Nawala ang kanyang ginto. Ngulit nang makita niyang makangiti ang kanyang ina at si Marco, napaiyak si Elena. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa isang napakagaang na pakiramdam na tila tinanggalan ng dambuhalang bato ang kanyang dibdib. Wala na siyang yaman, ngulit sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Elena ay nasa kanya na ang lahat. Ang unang sikat ng araw na tumagos sa mga butas-butas na yero ng kanilang barong-barong ay hindi kasing ningning ng gintong balabal.
Ngulit ito ang pinakamagandang liwanag na nasilayan ni Elena sa buong buhay niya. Ginising siya ng pamilyar na pagyanig ng lupa at ang maingay na busina ng tren na dumaan sa kalapit na riles. Dati, ang tunog na yun ay paalala ng kanyang walang katapusang kahirapan. Ngayon, isa itong matamis na musika na nagsasabing siya ay gising, humihinga at higit sa lahat, laya. Napaupo si Elena sa kanyang manipis na papag. Masakit ang kanyang likod at ang hangin sa paligid ay amoy alikabok at kalawang. Ngunit ang dambuhalang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho. Mula sa maliit na kusina na pinaghihiwalay lamang ng isang manipis na kurtina, narinig niya ang masayang tawanan. Dahan-dahang tumayo siya at sumilip. Sa paligid ng kanilang maliit na mesang kahoy na natatakpan ng lumang linoleum, nakaupo sina Marco, Mateo at Lucas. Nakasuot ng mga lumang t-shirt ni Marco ang dalawang dating mahiwagang linalang. Si Mateo na minsan ay naging isang nakakakilabot na anyo ay maingat na nag-aabot ng tuyo sa lahat. Si Lucas naman ay nakatitig sa kanyang baso ng tubig, tila ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. "Ate, nandyan ka na pala," nakangiting bati si Marco habang naglalagay ng mainit na sinangag sa gitna ng mesa. Tamang-tama, nagluto si Lucas ng tuyo. Lumapit si Elena at naupo sa bakanting silya. Tinignan niya sina Mateo at Lucas. Wala na ang malamig na aura ni Mateo at wala na ring ang diamanteng balahibo ni Lucas. Pareho na silang mga ordinaryong tao. May pawis sa noo, may ngiti sa mga labi at may kislap ng tunay na buhay sa mga mata. "Mangan tayo mga anak, kain na tayo mga anak." Sa Ilocano, malambing na tawag ni Aling Rosa sa kanyang higaan. Inalalay siya ni Marco papunta sa mesa. Hindi man siya himalang gumaling gaya ng ginagawa ng ginto. Ang kanyang tinig ay puno ng sigla at ang kanyang puso ay payapa. Kumuha si Lucas ng isang piraso ng tuyo at kinagat ito kasama ng kamatis at sinangag. Sa unang pagkanya nito, tumigil ang binata. Dahan-dahang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi habang patuloy na nangungunya. "Lucas, okay ka ba? Maalat ba masyado?" Nag-aalalang tanong ni Elena. Hindi siya umiling. Hinikab siya ngunit nakangiting ng napakalaki. 100 taon akong hindi nakalakam ng ganito. Ang alat ng isda, ang lasa ng kamatis. Elena, ito ang pinakamasarap na pagkain na tikman ko sa buong buhay ko. Mas masarap pa ito kaysa sa kahit anong handa natin sa penthouse. Nagtawanan ng mahina si Mateo at tinapak ang balikat ng kanyang kapatid. "Sabi ko sa iyo, Lucas, iba ang lasa ng pagkain kapag pinaghirapan at kapag kinakain kasama ang pamilya." Humarap si Mateo kay Elena at itinaas ang kanyang baso ng tubig na may yelo. "Sa isang bagong simula, Elena, bilang mga tao at bilang magkaibigan. Gagamitin namin ni Lucas ang aming talino para makahanap ng marangal na trabaho. Tutulungan namin kayong makabangon. Walang mahigya, walang sumpa. Pawis at tiyaga lang." Sa gitna ng maliit at mainit na barong-barong habang kumakain ng tuyo at nagkwekwentuhan, naramdaman ni Elena na mas mayaman pa siya ngayon kesa noong may hawak siyang bilyong-bilyong peso. Ang kapayapaan sa mata ng kanyang ina, ang pangarap sa mata ni Marco at ang kalayaan sa mga tawa ni Lucas at Mateo ay ang tunay na ginto na hindi kailanman mananakaw ng anumang anyo. Lumipas ang ilang araw. Ang ingay ng Maynila ay nanatiling pareho. Ang mga tao ay nagmamadali at ang mga matatayog na bagsilan ay patuloy na nakatingalaw sa langit. Sa tapat ng mga malalaking bakal na gate ng isang pamilyar na mansyon sa Forbes Park, nakatayo si Elena. Dito nagsimula ang lahat. Dito niya natagpuan ang lumang baol at ang gintong balabal habang naglilinis ng bodega. Bumukas ang maliit na pinto ng gate at lumabas ang mayordoma ng mansyon. "Elena, akala ko ba'y hindi ka nababalik? Ang tagal mong nawala." Mataraye ngunit may halong pagkataka ang tanong ng mayordoma. Nagngiti si Elena. Wala na siyang suot na mamahaling alahas o magagarang damit. Hawak niya ang kanyang lumang backpack na naglalaman ng kanyang uniforme, basahan at sabon. Ang mga kamay niya ay muling nagkaroon ng kalyo,
ngunit ang kanyang tindig ay mas tuwid at puno ng dignidad. "Pasensya na po sa mahabang pagliban, ma'am," masiglang bati ni Elena. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pag-asa. "May mga napulot lang po akong mabibigat na aral at may mga kaibigan akong tinulungang makauwi. Pero ngayon, handa na po akong magtrabaho ulit." Tumanggi ang mayordoma at pinapasok siya. Habang naglalakad si Elena sa malawak na hardin patungo sa loob ng mansyon, huminga siya ng malalim. Dati, tinitignan niya ang lugar na ito ng may inggit. Ngayon, tinitignan niya ito bilang isang marangal na palaruan ng kanyang sipag. Hindi na niya kailangan ang gintong balabal. Ang tunay na mahika, napagtanto niya, ay ang kakayahang gumising araw-araw nang walang itinatagong lihim. Kumain ng masaya kasama ang mahal sa buhay, at lumikha ng sariling kapalaran sa pamamagitan ng sariling pawis. Isinampay ni Elena ang kanyang basahan sa kanyang balikat, gumiti sa sikat ng araw, at sinimulan ang unang hakbang sa kanyang bagong umaga.